Ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 8 kabanata. Mga kapatid, nais naing malaman ninyo ang ipinakitang kagandang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na taga-Jerusalem. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pinakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawain ito, na kay tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa halaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kaya itong payo ko, ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noong pang isang taon. Kayo ang nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagpapanukala. Kaya ituloy na ninyo ito. Ang kasigasigang ipinakita ninyo noon ay pagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukol sa loob ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo, kundi upang matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y sumagana, sila naman tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman inulang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya si Tito ng pagmamalasakit tulad ng pagmamalasakit ko sa inyo. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap kundi sa kagustuhang makatulong sa inyo, nagpresenta pang siya ang pupunta riyan. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangaral ng magandang balita. Hindi lamang iyan, siya'y pinili ng mga iglesia upang maglakbay kasama namin at tulungan kami sa pangasiwa sa gawain ito. Ang ganitong paglilingkod ay para sa ikananakila ng Panginoon at sa aming marubdob na hangaring matulungan kayo. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sinuman tungkol sa pangasiwa namin sa malaking kaloob na ito. Ang layunin namin ay magawa ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon kundi maging sa paningin ng mga tao. Kaya isinusugo namin kasama nila ang isa pa naming kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon at lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila ay mga apostol ng mga iglesia sa ikararangal ni Kristo. Kaya ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo.